Hindi sila pantay-pantay ng engagement, kaya nangyayari. Nagkakadragging. Kaya kasi yung clutch spring, pwede mo naman i-replace yan basta magkasing haba ng hook. Ano pala to Sabi nila di daw pasok yung ulo. Ito, yung cap. Pero pasok naman. Magkakatalo yan pag nanakbo na. Wala nang dragging. Aba. Sir, motor ko yan sir Kambal parehas na parehas I wanna escape and restart all. I wanna escape and restart all. I wanna escape to. Away into the wild, I know my aim, I'll dive inside. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is a wisdom of my say, is that I'm my freedom of mine was born away. Escape and restart all. Yan, 5 minutes. Nasa lugar na tayo ng customer. So medyo palusong sila dito, no? Tapos medyo madilim-dilim na rin. Price lang. Kasi may mga kasabay naman tayo. Sasakyan. May mga motor din sa likod. Tapos, aahon tayo dito ng pagka taas-taas no? Yan. Ang lakas sa akin ng Adventure X. Ganda mo pa rin yung torque nyo Iba talaga pag forwards Kasi sa mga nagamit ko, limbawa yung RFI, yung RFI ko, lumakas din sa ahon yun, pero yung torque nya dahan-dahan na. Ito parang patag Oh? Kala mo patag yung inaakyat Patag na sinaakyat no? Kala mo patag yung dinadaanan. Ito na yung location. Chat natin si sir. Daming gamo-gamo kaya pala may tumatama sa mukha ko kanina. Saan banda yan? Sabi balik daw ako tayo daw siya sa kalsada Ito ba yan si sir? Ito ba yan sir? Sir! Sensya na Ang dami kong ikot Malayo Parehas pala tayong motor Ano, nakakit ba yan dyan sir? Dito ko na lang siguro yung akin. Okay na ako dito sir. Ay hindi ba tutumba ba dito? Ay yung stand. Okay. Kambal pala ng motor ko yan Buti may plaka na sir. Ang bilis
Tinawag ko sa ano? Hindi, sa bagay sa akin, ano lang eh. 26 days. Kan tutumba. Yan, ako na siguro yan. Sir! Pasensya na at ginabi. Kaso lang may problema ako dito. Ano? Di ba, nagpa-adjust ako ng ano? Tumigas? Naikabit ng maayos. Hala, lagot. Natanggal. Buti na, nandyan na ako natanggal. Andyan yung ano? Yung tornilyo, isa Oo. na natira. Isa? Oo. Nako, tignan natin kung meron ako dito, sir. Kambal pala ng motor ko to, para sa parehas, oh. Sabi, Ito, tanggalan si sir ng ano, caliper. Buti dito na tanggal. Sumagat-sagad na siya. Ito, okay naman. Takbo ngayon si sir. Hanapin niya yung tornilyo. Pero may naisip na ang paraan. Kasya kasi itong ano, tornilyo ng bracket top box. Kasya ay sa grab bar. Kasya to. Dito natin lalagay. Sige, tingnan natin. Brake pads niya okay pa naman eh. Ito pala yung caliper. Para mabuksan mo siya, may dalawang butas. Yan, tas may dalawa siyang ganitong klaseng clip. Ito. Yan. So, wag na wag niyo itong iwawala. Kasi lock yan ng ito. Yung ano natin, guide para dito sa caliper. Sa bracket ng brake pads. So, ito, madali na to. Susuksok ko na lang to dun. Tingnan natin kung mapapasok natin ng maayos. So, sana hindi loose thread. Ang nangyari kasi, nagparepak si sir ng shock kanina ng fork oil. Tapos, hindi masyadong naigpitan tong part na to. So, ngayon, make sure natin na maayos to para pag nag-grade si sir, wala siyang maging problema sa brakes. Kasi sobrang importante nito. Yan, naipasok ko na yung mga clip na sinasabi ko kanina. Basta yung kulot na part nakapapunta sa'yo. Ganun yung tamang orientation niya. Kaya kahit mabaliktad okay lang. Basta itatago mo siya pagkatapos. Para hindi siya tatalsik basta-basta. Ayan. Kahit isang ano lang, isang curve lang yung nakatusok, okay na. Ayan, sasalpak na lang natin to. Ewan ko, ayan na si sir. Kung nahanap niya yung sinasabi niya. At sir, angat mo nga sir. Yung harapan, para maano lang natin. Thank you sir. Para ito lang harapan. Sige sir, sige. Yan. Yan, freewheeling na siya. Tapos may preno. Yan, kabila. Kasi combi brake eh. Yan, sakto. Gumagana. naman yung ano, Gumagana lahat sir. bakit pa naman brake pad? Makapal sir. Nakapal pa. Oo, pagtanggal ko kanina, taba pa eh. Sa susunod na lang. Sabagay, alam mo, ano mo naman kung anong odo yung magiging brake. Kaso lang dito kasi hindi tayo magiging pareho eh. Hindi ano yan sir. Matagal pa naman. Matagal talaga yan. Sa RFI ko nga, umabot na 60 kayo. Hindi pa ako nagpapalit ng harapan eh. Puro likod. Likod ang malakas dyan. Minsan sa likod, every 3 months sa akin ha. Yan yung shock mo, okay naman na to. Kasi dalawa kami. Yung shock mo, tatagtagin mo na lang to sir. Kasi pansin mo, medyo tumigas. Tumigas. Pero okay yung ano niya, bounce niya. Hindi siya compare before. Hindi na siya makaldag. Makaldag kasi yan pag walang ano eh. Parang kumakaltok siya eh. May tunog na. Parang ano na talaga, Tapos ampaw na. Ano yung langis. Wala Tapos na. wala na. Sa akin okay pa naman. 50 ml yung langis ng isang tube eh. Sa akin, buti sa akin okay pa naman. May tama yung kasi nga wala nga langis, chinek nila kung may tama yung spring. Hindi naman daw Okay. nagisgas. Tiba yun sir, tigas ng spring nito eh. Pero so far okay naman. Eto buti nga hindi nag-lock eh. Caliper mo.
Nakita ko na lang siya, pag liw ko dito, tanggal na. Hindi na ako masyado nagpreno eh. Yung likod naman, tignan natin, baka naapektuhan lang siya kaya siya naggaganon. Ay, mabigat talaga. Matigas talaga yan kahit hindi pa namin. Kahit dati. Pero may free will naman siya. Hindi nga lang kagaya sa akin na ganito. Baka sa oil din na ginagamit. Ano to, sir? 8120. Ano? Ang luwag ng freewheeling ko, no? Baka sa brake yun. Sa brake pad, siguro kasi bago pa. Pero check natin. Baka pwede ko pa ayusin yung guide. Minsan kasi inaayos lang yan yung guide. Ito yung V-shape. Bubuksan ko, sir. Dapat pag natanggal na yung bracket, mahuhugot mo to. Sa kanya hindi. Kapit talaga siya. Kapit talaga. May mga ano siya. Oh. Gas-gas na. Hindi. May mga sign ng... Alam mo yung parang umido ng tubig. May ganun siya. Yung puti-puti. Papaliguan yan. O baka dahil ano, bagong bukas. Simula nung nabaha. Nabaha yan. Nalusong namin sa baha. Pero hindi umabot sa top box. Eto sir, tingnan mo. Yung sa akin, parehas to. Ganyan yung sa akin. Di ba parehas na? Brake pad. Medyo kapit na siya. Anak ko yung Ang brake pads mo, kapal po. Ilang auto na to, sir? 3. 3K pa lang. Tama na rin yan, first PMS. Oh, iwan ako talaga ng 3. 3K auto. Ganun na PMS na brake. Walang play, oh. Ibig sabihin, maganda yung kapit mo. So, parang sa akin din. Maganda. Iba kasi, Shock lang yun. yung iba, yung ano, pag ginalaw nila to, oh. Easy. Doon sa ano sinusin. Yung iba, wala namang play, pero pag ginalaw mo to, tumutunog, tok, tok. Na. Ito wala. Ang ano ko lang dyan, mapalitan. Okay. Natin to. May grasa pa siya kaya lang. Tubig. Matigas na siyang hugutin eh. Yung tubig. Baka may pumasok ko ano. Natapyas yung pintura. Siguro nandun yan sa loob. Naging dumi. Ako na ka na, dalaga na pinupuntahan mo. O sir, Batangas. may bataan pa ako sir. Laguna. Yung bataan. Gamit mo. Yan, mas maluwag na yung clearance niya. Ikaw sir, try mong ganunin. Tapos, tanda mo naman yan yung dati. Oo, tama. Ano na, mas okay. Mas maluwag na siya. Kasi na-adjust ko lang to, yung adjuster niya. Okay pa din naman, makapal pa. Hanap na lang ako ano. Sir, okay na po yan. Nakahuli ng ano yun. Nakahuli ng kuliglig. Yung pusa. Bangag yan. Yan, hindi ka titigilan. Ano yung orange na yan eh. Ano, hindi ka makakawala dyan. Gintigan muna natin yung CVT. Marking ng inabot siya ng basa. Sa nakikita ko, okay naman yung panggilid. Kaya bubuksan natin. Update kita pag mayroon na akong binibentang groove bell. Ngayon kasi stock pa yung... Ano lang, para mapasit. Wala kang warp. Walang warping yun sa'yo. Sa akin kasi mayroon nung dati. Bandang 6K Odo. Wala pa naman. Wala siya. Maayos siya. Ito kasi lining na to. Ang tigas nito sir. Tigas to. Tigas yung lining na yan. Kaya hindi basta-basta yan ano sa group. May bigay. Yan yung loob niya. Ito, napalinis mo na siya. Yan lang. Ang issue ngayon sila dito sa panggilid. Yung mga bagong labas. Yung version 2. Kumakayas yung loob. Yung ganito. Oh, yan. Yung ganito nila makakayas daw. Malinis naman. Malinis. Ay, wala. Yung mga ano lang siya. Sign ng lupa. Ayan. Ibig sabihin umabot din talaga dito sir. Natuyo lang. Yun nga eh. Natuyo na lang siya. Is na ano ko Pero yung makina mo intact naman siya. na Ito. nalalaman ko na hindi pwede iluso. Sa katulad ng kadena.
Pwede pa rin naman, sir. Basta ano lang, as soon as possible, linis, ganun. Kasi ano din to eh. Ito na yung mismo ano niya eh. Kumbaga transmission niya na talaga to eh. Diyan kasi sa mga decambio, nasa loob ng makina yung transmission. Selyado. Ito kasi, halos labas siya, halos exposed. Yan, yung stock na spring. Ito, stock na to. Pwede mo itong palitan ng pang NMAX din, sir, sa susunod. NMAX. Pero kahit wala to, okay lang. Shorty. Papalit natin shorty din. Pero 1,000 RPM lang. Testing mo, sir. Anytime naman pwede ka bumalik sa stock. Kumbaga ito kasi, dadaan pa to sa research and development. May panglinis pa ako dyan natin eh. Malinis pa, sir? Malinis Wala pa. Gagrasahan ko lang ulit. Tapos pahingin na lang po ako ng basahan. Isa sa cause ng dragging yan, sir. Ito yung tuyo. Walang grasa. Lalagyan natin. Kasi yan, kahit konti lang ang galaw niya. Actually, konti lang talaga galaw nito, sir. Hindi to masyadong umaangat ng sobra. Galaw nito, siguro mga ganyan lang. Yan. Pero kung hindi kasi siya smooth, may ganyan siya natunog. May may kayod. May parang kumakayod. Ibig sabihin, maganit siya. Kada ikot niyan, nahihirapan din yan. Nahihirapan din siya mag-maintain nung mag-maintain nung momentum niya. Kumbaga, hindi sila pantay-pantay ng hindi sila pantay-pantay ng engagement. Kaya nangyayari. Nagkakadragging. Ito yung tuyo. Yan kasi yung clutch spring. Pwede mo naman i-replace yan kahit hindi pagkahaba ng coil, basta magkasing haba ng hook. Yan. Magkasing haba sila ng hook, kaya okay lang. Yan ang gagamitin natin. Ito, matigas to. Talagang matigas. Ito, 1,000 RPM. Yan, sakto. Nabibend naman na siya. Matigas eh. So, mas dadali ngayon yung niya, yung engage niya. Ano pala to Sun Racing to na pang NMAX din. Sir. Yung mga gustong dyan, mag-testing. Sa ngayon kasi wala pa tayo set nito. Kumbaga ito. Yan, sa click. Trial and error. Ano din to, sir? NMAX. NMAX Aerox din yan. Actually, pare-parehas lang yun eh. Nagkakatalo lang sa tangkad ng spring. NMAX, shorty siya. Pero pansin mo, medyo mas mahaba ng konti. Pero yung tension niya, halos isa lang din. Ito kasi, alam ko yung stock, 1.5 to kaya matigas to 1.5. Ito, 1K lang. 1,000. Pero matigas pa din siya. Kung pipigayin mo. Actually, okay pa yan eh. Pero since gusto mong matry, yung mga nakikita mo sa Facebook, ayan, ito. Try. Libre naman bumalik sa stock anytime. Yan, 1,000 RPM to na pang NMAX Aerox. Ayan, kawit lang natin. Sir, since ito yung kakabit natin na spring, babantayan mo yung lining mo kasi dapat hindi siya sobrang masasagad hanggang dulo. Isang ba dulo niya? Ayan, Ayun. yung bakal. Hanggang hindi siya maabot sa bakal kasi yun yung nakakaputol ng clutch spring. Pag sobrang dulo na siya, sobrang stretch na to, yan, dun siya napuputol. Pero hanggat konti lang yung clearance kasi niyan dun sa mismong bell konti lang ginagalaw niyan, halos ganito lang yan, halos ganyan lang, papitik-pitik lang yan. Pero habang umiikot yan, may momentum yan. Kaya dapat yun yung nababalance niya. Kaya dapat may din dito, may grasa para na may maintain siya. Tapos ito, yan, testing natin. Kasi 1,000 RPM din naman yan kumbaga mas madaling bumuka yan. So, dali siyang bumuka kaysa sa mas matigas. Tapos yung haba niyan,
Although mas maraming coil yung stock, pero yung hook niya magkasing haba lang. Yan, magkasing haba lang yan. Kasing haba lang yan halos. Parang yung spring din. Yung spring naman natin, mas mahaba ng konti kesa dito sa stock. Pero yan, trial pa lang naman yan. Babalita mo naman ako dito, sir eh. Update naman natin. May ganun kaya, sir? Yung hindi nila nakitang kinabit, kaya hindi daw yun, hindi sila naniniwala. Ayan, ang pasok ko. Pasok siya. Pasok siya. Kakabit na lang natin mamaya. Kasi halos, eto, yun pala, yung cup. Itong cup na to. Sa stock kasi malaki. Ito hindi kakasya yun dyan. Ay, kumasya. Kasya. Bakit sa iba hindi daw kasya? Kasya. Ayan o. Kasya eh. Sukat na sukat yun. Iba talaga pag binubuksan eh. Kesa sa sinasabi ng iba eh. Hindi daw kasya kasi malaki daw yung ulo ng stock. Kasya. Kasya naman eh. Anong binago dyan eh? Gara no? Yung sabi ng iba eh. Sige, makakabit natin ito ibig sabihin. Binila di daw pasok eh, yung ulo. Ito, yung cap. Pero pasok naman. O baka ibang spring ang ginamit nila. Pero pare-pares lang kasi yan eh. Yung cap nga ng Honda, pasok sa pang NMAX eh, yung ganito. Cap. Yan, may kahasa na siya. Mas malambot ngayon yung galaw niya. Yan. Kakabit na siya. Tingnan natin kung ano magiging epekto. Yan. Ito for testing purposes lang naman. Subok-subok. Gano'n naman talaga nakukuha yung mga setup eh. Sa mga pagsubok-subok eh. Ayun pa din siya, is pa din siya. Sir, pinapalitan nila yung ganito. Ginagawa nilang 39mm. Oo, kagaya sa mga stock ng mga NMAX GY6 yan. Ginagaya nila doon. Pero ayos lang to, 34. Yan yung stock. Baklas sa mga nagtatanong. 34mm na socket. Sok-sok yan dito. Ready to install na to, sir. On natin. Tahimik naman siya. Pero kahit ano siya, 'di ba? Kahit kanina umiikot na agad yung gulong, hindi naman siya nagtutulak. Hindi siya yung nagtutulak ng ng gulong. Hindi siya yung kusang umaandar. Kala ko kasi kanina, kusa siyang aandar. Kasi baka sobrang lakas ng ikot. Response pa din. Ilaw mo nga, sir. Parang stock pa din. Magkakatalo yan pag nanakbo na. Wala nang bragging. Aba. Wala pang groove bell yan, ha. Sige, ikot mo, sir. Tapos balitaan mo ako kung ano mangyayari. Ano, sir, may nakapansin ka naman pangit o smooth siya. Baka kailangan mo lang itakbo kasi di ba mahaba yung center spring. Kailangan mo pa siyang i-break in, kumbaga. Ay, hindi na umaandar na odometer mo? Hindi umaandar? Kahit mabilis ka?
Kahit mabilis ka? Ah, normal lang yun. Kala ko nasira yung odometer mo eh. Pero ano, alam ba, may ano ba siya, lagutok, kalampag, wala naman. So ibig sabihin, pwede siyang replacement, di ba? Marami lang yung ano, port oil na nilagay. Matigas. Ako nga sir, patesting ako. Hindi yung takbo. Okay naman pa. Nawala yung dragging or ano. Wala na. Okay. Ako nga sir, video mo. Huwag mo na pindutin kasi naka ano na yan. Parang motor ko lang dito eh. Ay. Oo nga no, parang ano. Nagkaroon siya ng konting RPM bago mabasa. Pero konti lang. Hindi siya katulad nung medyo aggressive. Hindi kasi kakabukas lang eh. Subukan mo pa itong pag-uwi. Kasi baka may mga grasa na nadaan sa line eh. Parang nagkasatuloan ito. Sa dulo meron. Ano siya? Hindi siya yung umabot ng ano eh, 70 eh. Iba yung stock kasi, arangkada agad siya. Pero pagdating mo ng 6K, 70 RPM, mabagal na niya abutin yung 8K. Kaya yung iba diba sabi nila na yung apat sila mag 9,000 RPM. Pag-depend sa isa. Ito, ang bilis niya abutin eh. 7,000 RPM agad dito sa packet. Testing ko. Ibig sabihin, hindi na tayo mahihirapan maghanap ng center spring tsaka clutch spring. Pang NMAX. Ang NMAX. Opo. Sir, mas kabisado yung mga hagdan mo. Ibig sabihin, hindi na tayo mahihirapan maghanap ng replacement. Yan, wala naman siyang kakaibang tunog, no? Yung pag binibirit mo, yung biglang lumalagotok, biglang kumakalansing, wala naman. Sir, motor ko yan, sir, ah. Ayan, huwag kang ambala, diba? Para makita natin. Parehas na parehas eh. Lakas talaga ng adventure eh, no? Bago ko makalimutan, sticker. So far okay naman no, yung mga kinabit natin. Panalo. Nawala naman yung ibang issue mo, dragging, vibrate, nabawasan. Break-in na lang, tapos observe mo yung kinabit natin na panggilid. Pero as of now, nirat-rat natin, binanatan natin. Wala naman siyang naging problem, no? Walang maingay, walang kalampag, walang kalansing. Okay siya. Motor ko to eh. Pag tinignan mo dito, kala mo talaga motor ka eh. Pero yun yung akin eh. May 360. Kambal na kambal eh. Ano sir? Oo. Message na lang ako. Message ka na lang. Tapos kung ano yung mga negative, positive, kahit ano. Kasi tayo, ano naman tayo eh. Actual experience. Kung ano yung maganda, ano yung pangit, yun, share natin yun. Sir, salamat sir. Oo. Abi sir, bababayin ko na yung lahat ng inakyat ko kanina. Ay, ano ka na dyan? Banayad ka na yan. Banayad na yan, sir. Salamat, sir, ha? At least may bago tayong natutunan sa adventure. Na hindi lahat mahal. Magkano yung Malossi? 1, 2, 1, 3, no? Yan, NMAX, magkano spring and class spring na yun. Sir, salamat, ha? Tama ba to? Diretso ko dito. Okay, baliktad. Pero ayos lang. Diretso pa rin naman yan. So ayun, pauwi na tayo gaya ng sabi ko kanina.
Tapos nakita nyo diba, mayroon tayong kinabit na panggilid sa kanya. Actually basic lang yon. Center spring and clutch spring lang yon ng NMAX. Pero pwede, pumapasok siya. Medyo mahirap lang ikabit at medyo nakaawang yung center spring. Pero as per testing, wala naman siyang ingay, wala siyang kalampag. Lalong walang problema kasi binirit ko kanina, okay naman siya. Wala naman naging kaso yung takbo. Wala naman naging problema yung kanyang performance. Mas naging improvement pa nga daw kasi nawala yung dragging at na-lessen yung vibration kapag naka-center stand. Kasi yun yung isa sa mga concern ni Sir noon sa motor niya kahit yung bago pa. So sinabay niya lang yung PMS tapos nag-request siya na ganito. Kasi ito, yung ginawa natin ngayon, actually, risk-taking to. Kasi hindi ko pa naman talaga ito nasusubukan sa sarili kong unit. Pinagbigyan ko lang yung request ni Sir para kumbaga ano na rin, research and development na rin natin. So ang ginamit natin doon isi-share sa inyo center spring ng NMAX at saka clutch spring na pang NMAX. Pero yun lang, ang pipiliin nyo na clutch spring kung sakali, kahit na mas mahaba yung coil yung stock, kahit na mas maigsi yung coil o yung gitna ng spring ng clutch spring, basta yung hook magkalapit ng size, magkalapit sila ng haba at hindi masyadong malayo ang diferensya, pwede nyo yung gamitin sa mga motor nyo sa Rossi Adventure X 150i as replacement parts kapag palitin na. So isa yan, di ba? Magkano yung clutch spring at saka center spring ng Malossi sa may Shopee? Diba? Magkano yun? Nasa 1.3 ata, 1.2 center spring and clutch spring na Malossi na pang Vespa. Kasi yun talaga yung original eh. Isa pa na na-prove natin dito, yung center spring natin, yung cup, sabi kasi ng iba hindi daw pumapasok yung cup na yun eh sa sa center spring na pang NMAX, hindi daw siya pumapasok. Pero yun, nakita ko, pasok siya, okay siya. So magagamit natin siya, diba, no? Hindi siya masyadong mahirap hanapan at unti-unti natin nahahanapan ng mga replacement parts na mas mura as compared sa mga pang Vespa itong Rossi Adventure X 150i. So sunod-sunod lang yan. So sa mga hindi pa nakasubscribe na Adventure X users, mas maganda subscribe nyo din kami kasi mayroon tayong mga ilalabas na mga videos dito na mga makakatulong sa atin kasi pare-pares tayong newbie sa motor na to. Hindi lahat alam natin dito sa motor na to. Hindi porket marami na akong ginawang motor, marami na akong naayos na motor, marami na akong nabuksan na panggilid sa iba-ibang motor, eh itong Adventure X alam ko na agad. Kaya nga all stock ako eh. Kumbaga ito, hinahanap pa natin yung mga pwede sa kanya. Hinahanap pa natin yung pinaka-applicable para sa kanya. Hinahanap pa natin yung pinaka-recommended na setup para sa kanya. Pero as per testing namin kanina, ang kinagandaan ng setup, mas mabilis niyang ma-reach yung 7,000 RPM kahit paahon. Itong stock kasi medyo daan-daan, ano, pansin mo. Yan. Pero at least hindi naman siya mabagal kasi kahit hot throttle lang, umabot pa rin ako ng 40 kph. Hindi mo siya kailangan sagad-sagarin na todo para umahon. Umahon siya ng kusa. Mabilis lang siyang umahon. So ito, yan, halos nasa main road na tayo. Ang dami nating mga nadaanan kanina, pero ayos naman, di ba? Ibig sabihin, worth it din yung stock ng Rossi Adventure X. Ang pinupunta natin dito sa vlog na to ay para sa iba na naghahanap ng replacement parts na nag-aalala. Kasi di ba, syempre, alam ba, sa probinsya, ang hirap mahanap ng pyesa ng pang Rossi. Ang hirap lalong mahanap ng pyesa na pang Vespa. So, pag nasa probinsya ka, anong hahanapin mo? Replacement. Ang replacement parts na mayroon to, yan. Unang-una, nabigay ko na sa inyo. Center spring and clutch spring, pasok ang pang NMAX. So, nung una, puro speculation lang tayo, no? Hindi natin nasubukan yun. Puro lang tayo tansyaan sa mata. Tansyameter, kumbaga. Ngayon, nasubukan talaga natin na okay. So, sa mga susunod na gawa natin dito, no, susubukan ko din sa sarili kong motor, yung setup. Para kumbaga, next time, pag may mga gagawin tayo, yung mga i-share ko sa inyo, yung mga bibili nyo sa akin, yung mga i-recommend ako sa inyo, nasubukan ko rin mismo sa sarili kong motor. Para as is, kung ano yung
kung ano yung binibenta ko, kung ano yung mga sinasuggest ko, eh ako talaga din mismo yung nakagamit sa ganitong klaseng mga biyahe ko. So ayun guys, maraming salamat sa panonood at siguro magpo-focus na ako sa biyahe ko dahil mayroon pa akong 2 hours and 13 minutes na biyahe pa uwi. Medyo malayo pa to, tsaka para makapag-focus na rin ako sa daan. So maraming salamat sa panonood. At sana nakatulong tong vlog na to para sa mga nagtatanong about sa replacement parts. And kung gusto nyo magpagawa, no, kung gusto nyo magpa-PMS, message nyo lang din ako. Kung gusto nyo magpagawa din ng ganitong klase na setup, na wala kayong mahanap na mga nire-recommend kong size ng NMAX na ganong klaseng eksakto sa kinabit namin, mura lang kanyan dito. May mga piyesa akong binibenta nyan dito, so mura lang. Mas mura kaysa sa Tig 1.2 na Malossi na center spring na may clutch spring na pang Vespa. So ayun, maraming salamat ulit sa panonood. At syempre maraming salamat sa mga customer natin na patuloy na nagpapagawa at nagtitiwala sa ating mga produkto at sa ating mga serbisyo. So maraming salamat sa panonood and see you on the next vlog.